welcome back to our Aspa Success Stories. Napakadami na naming stories, lalo na sa aming mga OFWs, na talaga naman nag-start lang sila as part-time, naging interesado lang sila sa pagiging Amazon VA, to totally nag full-time na sila sa pagiging Amazon VA at nakauwi na sa Pilipinas for good. So my guest for today is Mary Ann. So Mary Ann, can you introduce yourself and ano ba ang background ni Mary Ann bago siya maging Amazon VA? Hello everyone. Ako po ay dating OFW sa Taiwan. 12 years for OFW sa Taiwan. So napakatagal. Factory worker po doon. So corporate world na talagang physically kailangan mong gumamit ng katawan para mag-work. Last year ko na sa Taiwan kasi po ang mga OFW sa Taiwan hanggang 12 years lang talaga. Hindi na po kayo pwede mag-extend once na gamit mo na po yung buong 12 years. So, may nangyayari naman po na mag-extend kayo kung kayo po ay mga caretaker. Pero katulad po naming factory worker, madalang po yung na-extend pa sa Taiwan. May na-extend naman din po, pero yung mga professional work na katulad po ng mga engineering, mga ganun po. So, yun, nung 2023 ako umuwi last year, August. And then, ako po ay nagtitrain ng mga Pinoy sa Taiwan. So good thing po, yung last po na tinrain ko doon is hindi po siya ASBA, pero siya po ay freelancing. Freelancer po siya. So siya po ang nag-introduce sa akin sa ASBA. Hindi po siya ASBA, pero for sure, kaya niya in-introduce sa akin na ASBA kasi nakita niya yung mga good testimony, and then for sure na nakita niya na talagang advantage ang ASBA sa ibang mga freelancing. And then, siya yung last na tinuturoan ko before pa ako mag-for good sa Pilipinas. So, siya talaga yung nag-encourage sa akin, ate, mag-ASBA ka po. So, binigay niya yung link, as in, sinulat niya talaga yung link, yung ASBA page, sa isang papel. Talagang tinago ko po yung sa wallet ko doon hanggang sa pag-uwi ko ng Pilipinas, hanggang sa flight ko, nandun talaga siya sa wallet ko. And then, nandito na ako sa Pinas, siguro mga 2 weeks na po ako. Sabi ko, Lord, ano bang gagawin ko dito sa Pilipinas? And then, naalala ko talaga yung binigay po nung aking last tinitrain sa Taiwan na sabi niya, Miss, mag-ASBA ako. And then, sinearch ko po siya sa FB at doon ko po nakita hanggang sa nanood po ako ng mga testimonies ng mga ibang mga successful ASBA talaga na nandun na yung client nila. And then, yun po, doon po talaga nag-start. So, good thing and praise God po doon sa last na train ko sa Taiwan. Talagang will ni Lord na talagang ma-meet ko siya. And ayun po, last month ko po yun sa Taiwan bago ko po siya ma-meet. So talagang kalooban talaga siguro ng Lord na mag-ASBA ako. In life talaga, no, sometimes the universe or God give us angels, mga guardian angels in the form of, diba, mga kapwang human beings natin. And di mo na-expect, no, someone na tinitrain mo as a factory worker, nagpa-part-time as Amazon VA, tapos nag-aral siya sa ASBA, tama ba? Hindi po siya ASBA, siya yung social content creator po siya. Meron din po siyang social manager na mga skills, pero hindi po talaga siya ASBA. Parang pinasa lang niya yung information. Siguro po, po siya, talagang self-study lang ang ginawa niya. Through YouTube lang, research, pero hindi po talaga siya nag-ASBA. Pero talagang pinasa niya sa akin yung ASBA na, ate, dito ka sa ASBA pumasok. Kasi alam niya po talaga na zero knowledge po ako. Wala akong alam sa BPO, wala po akong history ng mga call center. So talagang factory worker lang po ako. And then into the new journey na ganito po na magiging work from home, di ba po? So doon niya po binigay sa akin na, ate, mag-ASBA ka. Mag-invest ka na dyan kasi for sure naman magiging sulit yan. Kung ganyan na talagang zero knowledge ka, ayun po, good thing naman talaga. Ay nako, pasalamatan natin yung friend mo na yun. Apo, nasa Canada na siya ngayon eh. Ay, grabe. Taiwan to Canada na po sila mag-asawa. Kahit napaka-small ng ginawa niya, it was something big for you. Nagpasa lang siya ng ganong information. No wonder, tinan mo, yung blessings
sa kanya, bumalik din. Ngayon, nasa Canada na siya. Yung work mo as an factory worker, hindi din siya madali. Paano pala yung proseso doon habang nagwo-work? Like, nagpapack ka, working with machines. Can you share it Yes. to us? Yes po. Doon po sa pinanggalingan ko is medyo mabigat po yung work doon na napuntahan ko na station. Talagang machine operator ka pero manually. Kailangan talaga ng physical na puwersa. Tapos chemical. Kaya po talagang sacrifice as an OFW talaga. For 12 years, parang Opo. pine-prepare mo na sarili mo mag-change career na, no? Bakit freelancing or pag-VVA ang ginawa mo? Pwede ka naman, like tulad ng friend mo, siguro, nag-ibang bansa naman. Actually po, nung umuwi ako ng Pilipinas, pumasok na po talaga sa isip ko na ayoko nang mag-corporate world. And then, dun ko naman po talaga nakita yung advantage ng work from home. Pagdating ko po kasi ng Pilipinas, may pamangkin din po kasi ako na work from home. Eh di mas na-encourage po ako na, ay, maganda pala talaga ang work from home. Since ako nga po ay may anak na 16 years old na siya, ilang years na rin kami hindi magkasama. So, ang advantage ng work from home, kung may mga pamilya ka talaga na nais mo makasama. So, yun po din, yung nag-push sa akin na parang maganda talaga itong ASPA, parang need ko talaga itong i-push. Sa napakatagal na time, sa labas ka nag-work. Tapos ngayon, full-time ka na working from home. Gaano katagal ka na nag-work from home? Bali, ang first client ko lang po is last May lang. Bali, ako po ay batch 34. Bali, October po yung klase namin. October to December po siya halos. And then yung January, hindi naman po ako nagseryoso yung pag-apply. Pag-apply kasi nga, bakasyon pa po kami sa Taiwan. And then, ayun na, nang tumungtong na po yung March, doon na po ako nagseryoso. March to May. So, 2 months po talaga ako, hindi ako tumigil mag-apply na mag-apply. Doon po talaga ako nabigla na sa, ay, pwede pala talaga, kaya naman pala talaga na magka-client ka. Although yun naman po talaga ang laging sinasabi sa atin sa course natin na hindi po talaga nila ma-sure na magka-client ka. It is talagang part po talaga natin yon. Correct. And we always do the work. In your case, hindi ka tumigil for 2 months, 'di ba? Good thing po na may kakilala din po ako sa Taiwan before. In 2019, siya po pala ay ASPA din, batch 12. So, nung malaman ko po yun, mas lalo akong hindi tumigil. Kasi po, siya yung mas nag-push sa akin na ate, i-push mo na yung ASPA. Tapos na po first part pa lang po ng lesson natin. Doon ko po na, ang first realization ko talaga, sabi ko, Lord, bakit ngayon ko lang nalaman tong ASPA? Ba't ngayon ko lang nalaman tong freelancing? Sana hindi na ako nagtagal sa Taiwan ng 12 years. Pareho kami na realization po nung pong ASPA batch 12 po siya. Na talagang siya din po yung nag-encourage sa akin na ate, magpatuloy ka dyan sa ASPA. Huwag kang titigil ha. So, kailangan consistent ka dyan. So, yun po. Talagang may mga angels po talaga, tulad po sabi nyo kanina, talagang nag-guide po sa akin. Kaya doon ko po talaga totally na-realize na, Lord, kalooban mo to. Na talagang pumasok ako sa Asbanage. Oh, I'm so happy to hear that. And you are truly blessed, no? And I think prayers are very powerful. I think you've mentioned you are part of a church community, correct? Batiin mo naman, anong name ng church community mo? Okay po, ang aking mga kapatiran sa Logos Global Mission Taiwan, meron din po doon. And then dito po sa Pilipinas is Logos Global Mission Santa Rosa, Laguna. Logos Global Mission. Ikaw lang ba yung nag-VA freelancer or meron pa sa ano nyo? Sa ngayon po ako pa lang. Pero talaga nakikita na po nila yung advantage ng pagiging ASPA. Nakikita nila sa'yo kasi syempre nag-OFW ka tapos ngayon working from home ka na. Napaka iba talaga nung difference. Nanibago ka ba nung nagwo-work from home ka? Yes po.
Bago talaga kasi po physically gumagalaw yung katawan mo, mentally. Pero dito talaga naka-stay lang yung katawan mo na nakaupo ka, and then kailangan mo talagang pag-aralan lahat. Mentally po yung gumagalaw din po sa atin as we work as sa bilang work from home. Kailangan talaga, ano tayo self-manage. Yes, Kailangan may opo. pusa, walang nag-aano sa atin. And recently, alam mo ba yung issue daw na yung work from home makes you dumber? Do you agree with that? Nabasa ko nga din po yung tinawanan ko na lang. So, I'd like to know, diba? Your background is a factory work. Paano mo nabenta sarili mo sa client mo kayo? Mahirap po nung una kasi yung March to May ko na struggle sa pag-a-apply. Hirap din po ako sa mga interviews, doon talaga ako nag-adjust. Pero doon po sa pag-optimize sa mga profile, talagang inaral ko yung course natin. And then doon ko po nakita, tapos nag-profile analysis din ako sa iba. So, paano ba ito sa iba? Ba't pang gaganda ng mga profile nila? Tingin ko na-meet ko naman po yung na-optimize ko yung profile link. Kasi makikita mo naman po, di ba, pag may mga nag-a-approach ng mga client, your profile seems impressive. So, natuwa naman po ako doon. And then doon po talaga ako nag-struggle sa interview. Kasi talagang 12 years ka po sa Taiwan, ang salita po kasi doon is Taiwanese and halo na English. So parang nag-adjust po ako sa pag-English. Sabi ko, parang hirap-hirap naman sa interview nito, parang ganun po. So nag-struggle ko din ang interview po kung paano po talaga sumagot hanggang sa binabalik-balikan ko pa rin po yung course natin, yung kay Coach Saraya po, na talagang kung paano mo isisidus yung client mo. And then doon po, every time po na nagpipil ako sa interview, talagang doon po ako nag-workout kung saan po talaga ako nag-fail. Kasi sabi ko, ay, itong part na to, dito ako nag-fail talaga. So yun po, hanggang sa ito pong first client ko is direct client po siya. Kaya po siguro hindi din maging mahirap sa akin at first. Yun na lang Kasi gusto ko direct client yes po, pag direct client Mas parang madaling kausap. mas madali pong kausap at saka hindi na kailangan na masyadong formal na communication. At least hanggat alam mo yung task, yung papagawa sa'yo, go lang, di ba po? Then, gano'n naman po talaga. And sabihin mo lang, natapos mo na yung task, ito na yung result, then finish na, di ba po? Yun naman po yung nakagandahan ng direct. Pero, siguro 2 months lang po ako doon. So, na-discover ka ni client? Bali, nag-apply lang din po ako sa onlinejobs.ph. Doon lang po talaga kasi ako tumututok sa onlinejobs.ph kasi po, ang Upworks kasi may kailangan ng connects. So ngayon, di ba po, konti lang naman po yung connects na binibigay ng Upwork. Kaya tumutok po talaga ako ay sa online jobs. Doon talaga po ako lagi nagpapasa everyday. Kagaya nga po ng sabi ng mga coaches natin, kung naka 100 na application ka na, saka ka magreklamo sa akin na hindi ka makakuha ng client. Sa everyday, pwede ka magpasa ng 5, 10, pwede naman Ayun po, talagang pinush ko po yun na everyday nagpapasa ako. Yun po yun talaga na-realize ko at laging tinuturo naman ng mga coaches natin na you should never stop. Kailangan wag ka titigil talaga. Correct. Kailangan always you are doing your part, which is what you did. Naging consistent ka, very diligent ka, and committed sa pagpasa ng applications. Same din, nung nagsa-start pa din ako, kailangan at least ma-maximize ko yung 10 applications a day. Kung hindi, parang I feel parang may mali akong ginagawa. So, hindi ko talaga rin na-miss out ang pag-maximize ng sending out applications. Nabanggit mo na yung sa Art of Seduction, tama? Diba? Na nakatulong Yes po. sa'yo. How did you seduce your client? Actually, tingin ko po dun sa first client ko talaga is walang seduction na nangyari. Talagang siguro urgent lang na kailangan niya ng BA that time. And then, tinanong lang niya kung ano yung process na alam ko. And then yun po, sinabi ko lang yung process. Okay, start ka na this day. Yun po agad, ganun siya kabilis. If you can give us that specific process na tinanong niya, ano yun? About listing po. Listing. Apo. Nako, pag listing ang ang niche mo, maraming doors mag-o-open agad sa inyo. So, yan ang gusto ko dati agad listing. Pero napunta ko sa OA. But, yeah. At kamusta naman ang day-to-day? What's your day-to-day look like now that you're an Amazon VA?
So, ngayon po sa aking second client, smooth lang. Kasi po yung first client ko talaga is nag-struggle ako doon kasi pag first time client mo siya at 'di ba po iba pa rin yung course natin sa experience as in sa actual work natin. So nag-struggle po ako doon kasi ilang Amazon account po yung hawak ko eh. So I think 5. And then ako lang po yung halos parang overall PA that time. So mag-struggle ka talaga kapag first client mo tas gano'n. So sabi ko, after 2 months sabi ko, Lord, parang iba na 'to, parang hindi magiging quality yung work na maibibigay ko. So talagang do'n na po ako nag-decide na habang nando'n pa ako, naghahanap na ako ng iba. And good thing talaga na iba kapag meron ka ng experience. Kahit po sabihin gano'n 2 months pa lang, 'pag nakita po ng client mo na may skills ka na at experience, advantage po talaga. And then ayun din po, gano'n lang din po kabilis. Puro skills lang naman po talaga ang hinahanap nila sa atin. At talagang although hindi ka pa sure sa skills mo, kailangan mo maging confident talaga na kaya mong gawin yung task na ibibigay sa'yo ng client mo. And then ito naman po second client ko is nagbigay naman po siya ng task eh. May assessment task po ako. Praise God talaga na nasagutan naman through lecture, through research, yung ASBA course natin. Talagang binabalik-balikan ko pa rin po ang course natin. Ano po. So yun po yung good thing na meron pa rin tayong napapanghawakan ng mga courses, curriculum po natin. Na sa ganun, yung mga hindi natin alam, pwede po natin makita doon at ma-research pa. I agree, 'di ba? When hindi nagsa-stop talaga ang learning once you have an Amazon client talaga. It's a process eh. Even though na Amazon VA ka na, and kailangan mo mag-do ng a lot of tasks, may mga questions ka pa din. So that's when you go back to your community to ask, diba, your coaches, your classmates, or even go back to the modules. And if you watching this right now and you want to become an Amazon VA, full-time man yan, part-time, go to our description box below. Meron dong link of our free ebook. Just type in your name and email address at padadala namin kayo ng free ebook. Yan. So, going back to you, Mary Ann, I'd like to know naman, what is your rewarding experience that you are working now as a virtual assistant? Ibang-iba ba siya sa dati mong work? Yes po. So rewarding in a way na talagang nandito ka lang sa bahay. Tas kasama mo yung family mo. And then makakagalaw ka pa rin at maasikaso mo yung anak mo. And then po, 'di ba? Para ka lang din talaga ang galing lang. Work from home ka, kumikita ka, and then nagagawa mo yung responsibility mo as a mother. 'Di ba po? So napaka-advantage niya sa mga may anak. Kaya yun po yung gano'n po yung encourage ko sa iba na mga OFW ngayon. So nakikita nila at nalaman po nila na, "Ate, saan ka na nagwo-work?" Gano'n po. So talaga sabi ko, sa Amazon, as Amazonation ako nag-aaral ng course. And then ayun po, certified BA na ako. 'Di ba? So talagang nandun na hindi mo mawawaglit na sabihin sa ibang tao yung rewarding experience na naranasan mo. Kasi truly ito yung nakikita kong kailangan ng mga Pinoy, lalo na po ng mga OFW. Kasi ano po talaga yung first struggle back ng mga OFW once na ikaw ay umalis ng Pilipinas, 'di ba? Nawawalay po tayo sa mga pamilya natin. At nung talagang magka-client ako at first, sabi ko, Lord, thank you ha. Inalaw mo to sa akin na talagang magka-client ako. And then hindi na ako mag-worry saan ako kailangan mag-work, paano yung income namin, 'di ba po? Talagang dun ko na sobrang grateful lang for this opportunity na talagang maranasan mo yung ganito. Nasabi ko nga at nung first stage pa lang ng pag-aaral na wala pa po ako sa pinaka-skills nang talagang ini-explain pa lang po what is virtual assistant, anong Amazonation. Sabi ko, grabe yung realization ko, no Lord, bakit ngayon lang to? Parang ganun po. Pero lagi naman po may purpose ang Lord sa mga nangyayari sa buhay natin. Kaya hindi ko naman po pinanghihinayangan yung 12 years ko sa Taiwan. Good thing pa rin talaga na inalaw ng Lord ako dito sa Amazonation. And we are also grateful that you are also part of us, and your Amaze Nation family is very proud of you.
Yan. So, if you could compare or give us a salary reveal, mas malaki na ba yung sweldo mo sa pagiging Amazon VA compare sa factory worker or malapit na? Malapit naman na po. Malapit. Kasi ang Taiwan naman, ano naman po kami din, factory worker lang naman po kami. Opo. Exciting things ahead for you and pagpatuloy mo lang. And if you could give us an ultimate message, especially sa mga moms and OFWs na nanonood ngayon, anong mensahe mo sa kanila na recommended mo ba itong industry na ito? Yes po, I recommend this Amazonation, lalo na po sa mga zero knowledge, wala kang experience as BPO, wala kang experience as call center, kasi di ba po sila po yung mga normally work from home or corporate world, and then mag-change ka into this journey na work from home. Talagang may recommend ko po itong Amazonation, na dun lalo na yung community natin na talagang truly nag-help, lalo na kapag may work na tayo, may client na tayo na hindi talaga sila tumitigil na tumulong, lalo na sa mga task na nahihirapan ka. Ano po, normally naman, lahat, everyday naman is a process. Marami pa tayong mga dapat matutunan. Kaya, I recommend this lalo na sa mga OFW. Once nga po na nakakarinig pa ako ngayon na mga gusto nilang lumabas ng bansa, lagi ko po sinasabi, try mo mag-work from home. Try mo kaya Amazonation. Gumagano po talaga ako sa kanila. Try mo kayang mag-ASBA. Talagang nandun yung encouragement ko sa kanila na try mo lang. Kung talagang hindi ka looban sa'yo, saka ka mag-go na lumabas ulit ng Pilipinas. Kasi ang advantage niya ang advantage niya sa mga may pamilya na talagang kumikita tayo dito sa bahay, and then kasama mo pa yung pamilya mo. Yes. So, kaya naman, if you are a mom or an OFW and you are looking for sources of income for good na work from home, why not try being an Amazon VA? Kasi di ba, let's face it, pag pumupunta tayo sa job sites no, ng mga freelancers, being an Amazon VA ay isa sa matataas ang rate. Ayan. And thank you so much, Mary Ann, for being our guest. Talaga naman kahit it's Sunday, you said yes to be part of this interview. And my last question to you is, are you a proud ASVA member? Yes po, I'm proud ASVA member. And thank you to Coach Charlie, Batch 34. Thank you so much for watching this video. If you want to know more about freelancing, follow us on our Facebook, TikTok, LinkedIn, and Instagram page. And if you have any inquiries, just contact the number on your screen. This is your Amaze Nation brand ambassador, Nina, and with Amaze Nation, we provide life-changing learning for extraordinary living. See you next time.